Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At pagkaalis ni Master Sai at Zhang Zuan ay sinabi ni Master Zing kay Elder Wang na kailangang ma-report daw nila ang tungkol sa bagay na ito sa headquarters. Ang taong yun ay niwala pa raw sa Transcendent Realm ngunit nagawa daw nitong makakarve ng isang sentient formation plate. Sumagot naman si Elder Wang na tama daw yun, kailangang ma-report daw nila ito agad. Sinabi naman ni Master Zing na ngunit bago daw yun tulungan daw muna siya ni Elder Wang na alamin ang pagkatao ng Master Teacher Zhang Zuan na yun pati na ang origin at mga ginagawa nito, saan ito nagmula at kung saan ito pupunta upang magkaroon daw sila ng mas detailed na report. Sumang-ayon naman dito si Elder Wang. Makalipas ang ilang sandali ay may ibinigay na papel si Elder Wang kay Master Zing at nagsabing ito na raw ang impormasyon na kailangan niya. Binasa naman ni Master Zing ang nilalaman nito at napasabing ito raw pala ay isang nobody na nagmula sa Chanchuan Kingdom. Sa loob lang ng less than 3 months ito raw ay nag-qualified bilang 2-star Master Teacher, 3-star Alchemist, 3-star Painter, 2-star Beast Tamer, 5-star Appraiser, at quasi 4-star Formation Master. Sinabi naman ni Elder Wang na sa loob lang daw ng less than 3 months, mula sa isang hindi kilalang lugar na Chanchuan Kingdom, at napunta na raw ito rito sa Myriad Kingdom Alliance at hindi pa raw ito umabot sa 20 taong gulang. Ngunit nagawa na raw nitong mag-qualify at magtagumpay sa 7 iba't ibang occupations. At ang ilan daw sa mga occupations na yun mas mataas pa raw ang rank nito kumpara sa kanya. Labis daw siyang nagulat sa lahat ng yun. Minsan na rin daw nitong na-annihilate ang isang maliit na family na tinatawag na Lin family mula sa Chanwo Kingdom. At ang Lin family daw na yon ay mayroong close relationship sa Formation Masters Guild. Sinabi naman ni Elder Wang na ngayong alam na raw nila ang mga impormasyon na ito, ngunit hindi raw nila alam kung ano ang binabalak nitong gawin dito sa Myriad Kingdom Alliance. Kaya kailangang alamin daw nila ito bago sila mag-report sa headquarters. Sumagot naman si Master Zing na hindi na raw kailangan yun. Ang ganito raw na isang napaka-unbelievable na talent, kung tama daw ang hula niya ito ay pumunta para sa Master Teachers Tournament na gaganapin sa Myriad Kingdom Alliance. Master Teachers Tournament, sambit naman ni Elder Wang. Sumagot naman si Master Zing na tama daw yun. Ito raw ay isang grand event na isinagawa collaboratively ng 27 branches ng Master Teachers Pavilion taon-taon. At ang ganitong prodigy, syempre pupunta daw ito doon ng personal. At kung ito man daw ay hindi magpa-participate siguradong pupunta pa rin daw ito doon upang manood. Sumagot naman si Elder Wang na totoo daw yon. Ang isang grand event daw na inihiheld ng isang Tier 2 Kingdom na Wanyo Empire, siguradong ang reward daw dito ay napakalaki. Kaya napaka-imposible daw na palampasin mo ito kung ikaw ay isang prodigy. Sinabi naman ni Master Zing na alright yun na yun. Kailangang i-report na raw nila agad ang tungkol sa incident na ito. Napaka-imposible daw na makuha nila ang taong ito mula sa Master Teachers Pavilion ngunit kailangang masiguro daw nila na ang Formation Master ang maging first occupation nito. Hindi raw nila hahayaang masayang lang ang talent na ito. Sa kabilang dako naman ay makikitang napapaligiran si Zhang Zuan ng napakaraming mga spiritual stones at napasabi siya na sa spiritual gathering formation daw na ito at sa lahat ng mga spiritual stones na ito siguradong mag-a-ascend na raw siya. At nagsimula na siyang mag-cultivate, ilang sandali pa ay makikitang naabot na ni Zhang Zuan ang first dan transcendent prolonged longevity realm at nadagdagan ng 100 ang kanyang lifespan. Ilang sandali pa ay napa-exhale si Zhang Zuan at napasabing ang ascension daw na ito, ang kanyang hearing, vision, smell, ang lahat daw ng 5 senses niya ay na-enhance din. Kaya raw pala sinasabi ng ibang tao na yung mga nanatili raw sa realm na mababa sa transcendent realm ay mga nobody. Saka mo lang daw ito maiintindihan kapag naabot mo na ang level na ito. At sa tingin niya raw ay si Ding Hong ang pinakamahina na nasa prolonged longevity realm.
At kapag makatagpo daw siya ng mas malakas pa dun siguradong hindi raw ganoon kadali na siya ay manalo. Ngunit ngayon na naabot niya na raw ang prolonged longevity pinnacle kaya niya na rong maabot ang 200,000 din kung iko-combine niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan. Ngunit ito raw ay isang napakalaking expense at ngayon ay broke na naman daw siya uli. Ang lahat daw ng kanyang 50,000 spiritual stones ay sakto lang upang maabot niya ang prolonged longevity primary pinnacle. Mukhang ang mga ganitong inferior daw na mga spiritual stones ay hindi sapat para sa kanyang cultivation. Ngunit di bale na lang daw maghahanap na lang daw siya ng dagdag pa na mga spiritual stones pagbalik niya. At 3 araw na raw ang nakalipas, siguradong nakabalik na raw si Luojo. Kailangan niya rong pumunta sa graveyard ng mga Soul Oracle at makahanap ng paraan upang mailigtas si Luchong. Makalipas ang ilang sandali, makikitang sinabi ni Zhang Zuan na kung handa na raw ang lahat pumunta na raw sila at sinabi naman ni Luojo na ang lahat daw ng mga preparations ay tapos na. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang dalawa kung sasama daw ba sila o babalik na sila sa Myriad Kingdom. Sumagot naman si Master Jin na ang Soul Oracle Graveyard daw ay isang napakadelikadong lugar kaya hindi raw sila sasama ngunit sumabat si Zhao Feiwo na syempre sasama daw sila. Ang isang ancient occupation daw na gaya ng Soul Oracle ay nababasa niya lang sa mga libro. At ngayon na mayroon daw siyang pagkakataon upang masilayan ang legacy na ito wala rong danger na makakapigil sa kanya. Ngunit ang katawan mo, sambit naman ni Master Jin. Sumagot naman si Zhao Feiwo na wag daw itong mag-alala. Totoo raw na hindi siya ganoon kalakas ngunit kayang-kaya niya rong protektahan ang sarili niya. At isa pa, gusto niya rong makita kung paano magsasanhi ng gulo si Zhang Zuan doon. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung handa na raw ang lahat pumunta na raw sila doon. At lumipat ang eksena sa Ninefold Mountains ng Myriad Kingdom Alliance. So ito na ba ang border ng Mangxia Empire, sambit ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Luojo na hindi pa raw sila nakakarating doon. Sila raw ay nasa third fold pa lang. Ang Ninefold Mountains daw ay binubuo ng 9 na folds. At ang bawat fold daw ay may kanya-kanyang mga pangalan. At ang third fold daw na kinaroroonan nila ngayon ay tinatawag na Cox Ridge. Sinabi naman ni Master Jin na dito raw sa Cox Ridge ay mayroong napakaraming mga spiritual beast. Kaya hindi raw sila maaaring lumipad dito dahil kapag nagkaganon aatakihin daw sila ng mga flying spiritual beasts na nandito. Sinabi naman ni Luojo na totoo raw ang sinabi ni Master Jin talaga raw na mayroong mga ferocious flying spiritual beasts na nakatira malapit sa graveyard. At natatakot daw siya na kapag lumipad sila ng napakalapit maa-attract nila ang mga yon at ito ay magsasanhi ng gulo para sa kanila. Sinabi naman ni Master Jin na ang spiritual beast daw na manensyon ni Luojo ay napakalakas at agile. At sinasabi raw na ito ay nagtataglay ng dragon bloodline. At ito ang dahilan kung bakit napaka-impenetrable nito at napakahirap na kalabanan. Kahit nga raw ang mga beast tamer ay nahihirapan na i-handle ito. At tinanong niya si Luojo kung gaano raw ba kalayo ang Soul Oracle Graveyard mula sa mga beast. Sumagot naman si Luo na hindi raw ito ganoon kalayo, na sa 100 metro lang daw ang distansya. Noong huling punta niya raw dito sadyang inalam niya lang daw ang daily routine nito at hinintay na umalis ito sa kanyang pugad upang maghanap ng pagkain saka siya nag-sneak in. Ngunit sa pagkakataong ito napakarami daw nila kaya sila raw ay posibleng maging target nito. Kaya iminungkahi niya raw na maging mas maingat sila, gumawa ng preparasyon at maglakad na lang. Ilang daang metro, sambit naman ni Master Jin at nagsabing napakalapit daw nun. Kahit siya pa raw ay isang fourth dan transcendent, siya raw ay nasa primary realm pa lang na nangangahulugang siya ay walang silbi sa isang beast na mayroong dragon bloodline tulad nun.
Sinabi naman ni Luo Zhou na oo, napakalapit daw nun, ngunit 3 buwan daw siya ritong nag-obserba noon upang alamin ang daily routine nito, kaya hanggat maging maingat lang daw sila at sumunod sa plano malaki daw ang tsansa na makadaan sila ng hindi nadidiskubre ng flying spiritual beast na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito na lang. Manatili daw muna sila rito kasama si Master Jin. Mag-e-scout lang daw muna sila ng advance kasama si Senior Luo Zhou at Master Sai. At tatawagan niya na lang daw sila kapag clear na at sumang-ayon naman dito si Master Jin. At isinagawa na nila ang mga plano. Maya-maya pa ay nagtaka si Luo Zhou kung bakit napakarami daw ditong mga footprints. Sinabi naman ni Master Sai na mayroon dong dumaan dito. Mukhang mayroon na rong nakakaalam tungkol sa graveyard. Sinabi naman ni Luo Zhou na imposible daw yon. Ang lokasyon daw ng Soul Oracle Graveyard ay tagong-tago. Maging siyang araw ay nag-ukol ng mahabang panahon at napakaraming mga resources upang matunten ito. Kaya napaka-imposible daw na mangyari yon. Isa pa sinil niya raw ang graveyard bago siya umalis sa lugar na ito at siniguro na hindi siya makakapag-iwan ng bakas. Kung ganoon ang mga footprints na ito ay, sambit naman ni Master Sai at sumagot naman si Luo Zhou na wala rin daw siyang idea. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang mga footprints daw ba na ito ay papunta sa lokasyon, at sumagot naman si Luo Zhou na oo. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon wala na rong silbi kung mag-iisip pa sila. Pumunta na lang daw sila doon at alamin ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Luo Zhou na parami daw ng parami ang mga footprints at sinabi naman ni Master Sai na ang mga footprints daw na ito ay napakababaw. At ang distansya daw sa pagitan ng mga hakbang nito ay equal. Kaya ito raw ay nangangahulugan na ang mga taong ito ay na-master na ang control of nature. At kahit ito pa raw ay hindi nila sinadya, ang mga footprints daw na ito, ang mga ito raw ay at least nasa second dan hanggang third dan transcendent. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mas maigi raw na manatili silang maingat. Sinabi naman ni Luo Zhou kay Zhang Zuan na ang graveyard daw ay nasa kanya na yon. Ngunit ilang sandali pa ay hinarang sila ng 3 tao at nagtanong kung sino raw ba sila. Agad-agad namang humakbang si Master Sai, nag-release ng aura, at nagtanong kung sino raw ba ang mga ito. Bakit daw sila hinaharangan ng mga ito? Nagulantang naman ang isa nang makitang si Master Sai pala ay isang 4th dan transcendent. Sinabi pa nito na ang senior daw nila ay may ginagawa doon at ayaw daw nito na maestorbo kaya mag-detour na lang daw sila. Detour, sambit naman ni Master Sai at nagsabing mayroon din daw silang gagawin doon kaya tumabi raw ang mga ito. Bumunot naman ang 3 ng espada. Sinabi ng isa na magsisimula daw ba ng laban si Master Sai at sinabi naman ng isa na kung ganoon ay wag daw silang sisihin nito. Sumagot naman si Master Sai na iniisip daw ba talaga nila na mapipigilan nila siya at sinabi naman ng isa na kailangang gawin daw nila ito kahit na hindi. Sinabi naman ni Luo Zhou na hayaan daw siyang tumulong ni Master Sai. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na teka lang. Sila raw ay isa sa kanila. Na siya namang ipinagtaka ng 2. Ipinakita naman ni Zhang Zuan ang kanyang badge sa 3 at nagpakilala na siya ay isang beast tamer at sa tingin niya raw mga beast tamer din ang mga ito. Tinanong naman ni Master Sai ang 3 kung sila raw ba ay nagmula sa Beast Hall at sumagot naman ang mga ito ng oo. Sinabi naman ni Master Sai na siya raw ay si Hall Master Sai Xiaoyu mula sa Appraiser's Hall. At tinanong niya ang 3 kung sino raw ba ang Hall Master ng mga ito. Ito raw ba ay si Han Chong o si Luo Ming? Humingi naman ng tawad ang isa sa inasta nila at nagbigay galang nang malaman nito ang identity ni Master Sai at sinabing ang Hall Master daw nila ay si Master Han Chong. Sinabi naman ni Master Sai na kung ganoon sila raw pala ay mga kasamahan ni Han, ang Master Han daw nila ay matagal niya ng kaibigan. Ang branch daw nila ay nasa Myriad Kingdom Alliance kaya ano raw ba ang ginagawa nila rito? Sinabi naman ng lalaki na ang Hall Master daw nila ay sinusubukan na i-tame ang Demon Chin K Beast. Demon Chin K Beast,
Pagtataka naman ni Master Sai at nagsabing hindi raw ba't sinubukan niya na itong i-tame 3 taon na ang nakakaraan at ito ay nag-fail. Sumagot naman ng lalaki na okay, totoo daw yun, ngunit pagkatapos daw ng failure na yun madalas na rong pumupunta rito ang kanilang Hallmaster sa nakaraang 3 taon upang makipag-communicate sa beast na yun. Sinabi naman ni Master Sai na maaari daw ba silang pumunta doon, maaari daw silang makatulong kapag nagkaroon ng trouble. Sige, sambit naman ng lalaki, ngunit kailangan daw nilang maging maingat. Ang Demon Chinkei Beast daw ay napaka-ferocious at violent kaya wag daw nila itong i-irritate. Sinabi naman ni Master Sai na wag daw itong mag-alala, matagal na raw silang magkaigan ng kanilang Hallmaster kaya hindi niya raw ito i-interrupt sa ginagawa niya. Inutusan naman ng lalaki ang dalawa na maiwan at magbantay sa lugar na ito. Wag daw nilang hahayaan na may makadaan na beast o tao rito. At sinabi niya kay Master Sai na dito raw ang daan, ilang sandali pa ay narating na nila ang lokasyon. Napalingon naman si Master Han at nagulat nang makita niya si Master Sai. Sinabi naman ni Master Sai na napadaan lang daw siya sa lugar na ito, ngunit hinarang daw siya ng mga mag-aaral ni Master Han at sinabi daw ng mga ito sa kanya na i-tame daw nito ang Demon Chinkei Beast kaya pumunta na raw siya dito. Sinabi naman ni Master Han na alam naman daw ni Master Sai kung ano ang sitwasyon na mayroon siya. Ang dalawang beast hall daw sa Myriad Kingdom ngayon ay nagkakaroon ng malaking war. Isa lang daw sa dalawang Hallmasters ang magkakaroon ng tsansa na makapasok sa Wano Kingdom upang makapag-aral. Kaya kung hindi raw siya makakapag-tame ng isang beast na sapat upang ma-shock ang lahat napaka-imposible daw na siya ay mag-qualified. Sinabi naman ni Master Sai na totoo daw yun. At narinig niya raw na nakikipag-communicate si Master Han sa beast na ito sa loob ng nagdaang 3 taon kaya ano na raw ba ang sitwasyon? Sumagot naman si Master Han na kagaya pa rin daw ng dati. Ang Demon Chinkei Beast daw ay isang uri ng beast na mayroong dragon bloodline kaya ito raw ay napakayabang. At kung ganoon lang daw ito kadali na matame hindi na raw siya nagsayang pa ng napakaraming oras para dito. At kung hindi lang daw dahil sa envoy na mula sa Wano Kingdom na darating 2 araw mula ngayon hindi raw siya magra-rush dito ngayong araw. Sinabi naman ni Master Sai na kung ganoon ano raw ba ang ginagawa nila rito. Sumagot naman si Master Han na sa loob daw ng cave na ito, normally lumalabas daw ang beast na yon dito tuwing tanghali upang mag-hunt ng pagkain. At sa ngayon hindi pa raw ang oras kaya nasa loob pa raw ito at nagpapahinga. Nagtanong naman si Master Han kung sino raw ba ang mga kasama ni Master Sai. Ipapakilala na sana ni Master Sai si Zhang Zuan ngunit ito na mismo ang nagpakilala at nagsabing siya raw ay kaibigan ni Master Sai. Kaibigan, sambit naman ni Master Han at nagsabing nagtataka daw siya kung ano ang occupation ni Brother Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na si Hallmaster Sai daw ay isang 4-star appraiser kaya siguradong ito raw ay hindi mas mahina kumpara sa kanya. Kaya bakit daw ito makikipagkaibigan sa isang bata na wala pa sa 20s? Sinabi naman ng lalaki na si Zhang Zuan daw ay isang 2-star beast tamer. Nakita niya raw ang emblem nito ngayon lang, 2-star beast tamer, sambit naman ni Master Han, tumawa, at nagsabing so ito raw pala ay isa ring beast tamer. At ang maabot daw nito ang 2-star sa napakamurang edad ito raw ay mayroong napakalaking potential. Sasabihin pa sana ni Master Sai kay Master Han ang tungkol kay Zhang Zuan ngunit hindi niya ito natuloy dahil sa napakalakas na roar na nagmula sa kuweba. Nagulat naman si Zhang Zuan sa presence na naramdaman niya. Ang roar daw na ito, kaya daw nitong patumbahin ang mga cultivators na mababa sa Grandmaster Realm. Napasabi naman si Master Han na ito raw ay nagising na. At inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na magsimula na. At makikitang ang nilabas ng isa ang isang beast mula sa kanyang storage. Napasabi naman si Luo Zhou na ito raw ay isang second dan transcendent beast corpse at napatanong naman si Zhang Zuan kung ito raw ba ay isang deer horde beast. Sinabi naman ni Master Sai na oo.
Ito raw ay isang second dan transcendent beast. Hindi raw ito ganoon kalakas ngunit ito raw ay napakabilis. At ang matamis daw na karne nito ang dahilan kung bakit ito ang paboritong prey ng lahat ng mga spiritual beast at mga cultivators. At upang ito raw ay ma-hunt, kakailanganin mo raw ng napakaraming mga resources. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang gagamitin daw nila ito upang ma-place ang Demon Chin-Kei Beast. Sumigaw naman si Master Han sa Beast at nagsabing na ihanda niya na raw ang iniutos nito. Dala niya na raw ito kaya lumabas na raw ito rito at tingnan ito. Ilang sandali pa ay makikitang lumabas na ang Demon Beast. Sinabi pa ni Master Han na sa nagdaang 3 taon ay madalas daw silang magkasama kaya sa tingin niya raw pamilyar na ito sa kanyang personality. Ang request niya raw ay simple lang. Siya raw ay umaasa na maging beast companion nito. Huwag daw itong mag-alala dahil maaari daw silang magkaroon ng agreement at kung ito raw ay hindi gusto nito maaari niya naman daw itong i-reject. Ilang sandali pa ay naglabas ng mga spiritual stone si Master Han at nagsabing ito raw ay 1,800 lahat-lahat at hanggat mag-agree lang daw ito ibibigay niya raw agad ang lahat ng ito. At, kung hindi raw nito gusto ang mga spiritual stones ang bagay daw na ito ay siguradong makakakuha sa kanyang interest. Napasabi naman si Zhang Zuan na hindi raw bakaya na ito ay isang intermediate spiritual stones. Sinabi naman ni Master Sai na oo tama ito raw ay isang intermediate spiritual stone. Totoo raw na ang 10,000 inferior spiritual stones ay maaaring ma-trade sa isang intermediate spiritual stone ngunit ang effect daw na maibibigay ng isang intermediate spiritual stone ay higit na nakahihigit sa 10,000 inferior spiritual stones. Sinabi pa ni Master Han na hanggat pumayag lang daw ito na maging beast companion niya ibibigay niya raw ang intermediate stone na ito. Ngunit pumadyak lang ng malakas ang beast. Tinawag naman itong Brother Chin-Kei ni Master Han at nagtanong kung ano raw ba ang binabalak nitong gawin. Ngunit makikitang nag-greet lang ng kanyang ngipin ang beast at ito ay sumugod. Napamura naman dito si Master Han at nagsabing mukhang binabalak daw nitong kunin sa kanya ng puwersahan ang intermediate spiritual stone. Kaya umatras siya ng kaunti at sabay-sabay nilang inactivate ang formation. At makikitang ang ito ay na-trap. Napasabi naman si Zhang Zuan na ito raw ay isang confinement formation at sinabi naman ni Master Sai na oo ito raw ay isang grade 4 pinnacle confinement formation. Mukhang nag-effort daw ng husto si Master Han upang mahuli lang ang beast na ito. Ilang sandali pa ay sinubukang kumawala ng beast. Ngunit sinabi lang ni Master Han na ito raw ay useless. Ito raw ay isang grade 4 pinnacle confinement formation. Oo totoo raw na ito ay malakas ngunit hindi raw ito makakatakas dito kung hindi nito alam ang method kung paano iyon gagawin. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang? Ipagpatuloy na lang daw nila ang discussion nila kanina. Hanggat pumayag lang daw ito na maging companion niya ibibigay niya pa rin daw ang mga offer na binitawan niya kanina. Ngunit kung ayaw daw nito, sa sitwasyon nito ngayon, sa tingin niya alam na raw nito kung ano ang mangyayari. Nagtanong naman ang isang elder kung ano na raw ba ang gagawin nila ngayon. Sumagot naman si Master Han na ano pa raw ba ang magagawa nila kundi ang maghintay dito. At inutusan niya si Elder Hu na lutuin ang Deer Horde Beast. Siguradong hindi raw matitiis ng Demon Chin-Kei Beast ang matamis na amoy nito. At sumang-ayon naman si Elder Hu dito. Ngunit paglingon ni Master Han ay nagulat siya nang makitang naging kalansay na ang Deer Horde Beast. Napatanong naman si Master Sai kung ano raw ba ang bagay na iyon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay isang soul-devouring ant. Sinabi naman ni Luo Zhou na ayon daw sa mga sabi-sabi, ang mga nilalang daw na ito ay ang nemesis ng mga Soul Oracle dahil ang mga ito raw ay kilala sa pag-devour ng mga kaluluwa at spiritual essence. Ngunit bakit daw ito nandito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung tama raw ang hula niya, ang graveyard daw ng mga Soul Oracle ay nasa ilalim ng swamp hindi raw ba? Nagulat naman dito si Luo Zhou at napatanong kung paano daw ito nalaman ni Zhang Zuan.
At sinabi niya na dahil sa ang mga devouring ants ay nagdi-devour ng mga kaluluwa ito raw ay ang naging nemesis ng mga Soul Oracle ngunit ang mga ito raw ay takot sa tubig at iniiwasan nila ito. Kaya upang ma-ensure daw ng mga Soul Oracle ang preservation ng kanilang mga kaluluwa pinili nila na ilagay ang kanilang graveyard sa ilalim ng swamp. Sinabi naman ni Master Sai na hindi raw ba't ang graveyard na nasa ilalim ng swamp ay magdudulot ng kamalasan sa mga buhay at patay. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang mga Soul Oracles daw ay maaaring mabuhay uli sa pamamagitan ng pagnakaw ng mga vessels. Kung kaya naman ang kamatayan daw ay para lang pagtulog ng maikling panahon para sa kanila. Na nangangahulugang ang kamalasan ay hindi applicable sa kanila. Maging sa tubig o kahit saan man pareho lang daw ito para sa kanila. Sinabi naman ni Luo Zhou na ngunit may mali daw dito. Nung unang punta niya raw dito ay wala rong kahit na isang soul devouring ant dito. At kahit pa raw ang grave ng mga Soul Oracle ay nakatago sa ilalim ng swamp actually ito raw ay isang underground palace. Wala raw ito sa loob ng tubig. At kahit hindi pa raw maaaring makadaan ang mga soul devouring ants tubig maaari pa rin naman daw silang makapasok doon sa palace. Kaya paano? Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon si Luo Zhou daw ang nagdala ng soul devouring ant. Ako, pagtataka naman ni Luo Zhou. Sinabi pa ni Zhang Zuan na ang grave daw ng mga Soul Oracle ay nakasil ng mabuti sa loob ng ilang libong taon kaya ang essence na nagmula rito ay hindi pa nag-leak kailanman. Ngunit dahil sa nagdala daw si Luo Zhou na kaluluwa na nagmula ron ito raw ay nagsanhi ng pag-leak ng presence nila. At yun daw ang dahilan kung bakit na-attract ni Luo Zhou ang mga nilalang na ito na interested sa pag-devour ng mga kaluluwa. Hindi raw sa wala ito rito sa loob ng mahabang panahon, sadyang hindi pa lang daw nila natutuklasan kung nasaan ang entrance. At kung madelay pa raw sila kahit isang buwan lang natatakot daw siya na wala na silang mga kaluluwa na madatnan doon. Napamura si Zhang Zuan at napasabing ang mga soul devouring ant, hindi lang daw sa dini-devour ng mga ito ang mga kaluluwa, dini-devour din daw ng mga ito ang mga spiritual essence. At kailangan daw nila na makonsume ang spiritual essence upang ma-maintain ang activation ng formation. Maya-maya pa ay inutusan ni Master Han ang kanyang mga kasamahan na i-enhance ang power at strength ng formation. Ngunit biglang nag-roar ng malakas ang Demon Chin-Kei Beast na siyang naging dahilan upang tumilapon ang dalawang elder. Napamura naman dito si Master Han at napasabing since wala raw itong paki sa relationship na nabuo nila sa nagdaang 3 taon, wag daw siyang sisisihin nito kung ano ang mangyayari. Kahit siya raw ay isa lamang beast tamer, ngunit ang lakas niya naman daw ay matagal nang umabot sa 4th Dan Pinnacle Transcendent kaya wag daw siyang underestimate nito. At inatake niya ang Demon Chin-Kei Beast sa bandang leeg. Ngunit hindi man lang ito nakapagdulot ng kahit na kaunting gasgas. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napakalakas daw ng defense na ito. Alam niya raw na malakas ang defense nito dahil sa ito ay mayroong bloodline ng isang dragon ngunit hindi niya raw inakala na hindi tatalab ng kahit na kaunti ang atake ni Master Han. Ilang sandali pa ay makikitang nag-roar na naman ang beast na siyang naging dahilan upang mapaangat si Master Han at mapunit ang damit nito. Napasok siya ng dugo, napamura, at napasabing mukhang hindi raw pala ito magpipigil. Sinabi pa ni Master Han sa beast na nagkasama raw sila sa nagdaang 3 taon kaya siguro naman alam na nito kung anong klaseng tao siya. At wala raw siyang balak na saktan ito. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang? Ngayong araw, ngunit hindi na pinatapos ng beast si Master Han at umatake na naman ito. Dali-dali naman itong sinangga ni Master Han gamit ang kanyang sibat at sumigaw na wag daw siyang pilitin ito. Ngunit umatake ulit ang Demon Chin-Kei Beast gamit ang kanyang mga pakpak at makikitang tumilapon si Master Han. Nakiusap naman si Master Sai kay Zhang Zuan na tulungan nito si Master Han at sinabi naman ni Luo Zhou na oo tama daw yon.
Kapag napatay daw si Master Han ng Demon Chin-K Beast na ito siguradong sila raw ang isusunod nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tama daw yun, susubok daw siya. Ilang sandali pa ay makikitang lumipad ang beast pupunta kay Master Han. Napamura siya at napasabing hindi raw siya makapaniwala na sa bandang huli ay mabibigo pa rin siya. Ilang sandali pa ay makikitang aatake na naman ang beast at nag-iisip naman si Zhang Zuan kung ano ang gagawin. Napatanong naman si Master Han sa kanyang isip kung matatapos lang daw ba talaga ng ganito ang buhay niya. Ilang sandali pa ay makikitang nag-roar si Zhang Zuan at makikitang nanginig ang Demon Chin-K Beast dito. Hindi naman makapaniwala si Master Han dito at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari. Hindi raw ba't napaka-arrogant ng nilalang na ito kung kaya ito ay hindi nagsasubmit sa kahit na sino. Ni binaliwala nga raw nito ang napakasarap na pagkain sa harap niya kaya bakit bigla na lang daw itong naging spirit at nagsimulang dilaan ang sapatos ng iba. Nagulat naman si Zhang Zuan dito at napasabing sumigaw lang daw siya tapos naging ganito na ito. Maya-maya pa ay sinigawan ito ni Zhang Zuan na umalis dahil madudumihan daw ang sapatos niya. Napasabi naman si Master Han sa kanyang isip na teka lang, hindi raw ba kaya na ito ang dahilan kung bakit nirerespeto ng husto ni Master Sai ang taong ito. At kung ganoon nga, hindi raw ba kaya na ang binatang ito ay hindi lamang isang ordinaryong 2-star beast tamer. Dahil paano raw nito napasubmit ng ganoon kabilis ang Demon Chin-K Beast sa isang sigaw lang. At nitinapon pa raw nito ang lahat ng pride na mayroon siya kanina. Maya-maya pa ay nagpasalamat si Master Han kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ginawa niya lang daw ito dahil sa utos ni Master Sai kaya ito raw dapat ang pasalamatan niya. Ngunit bakit naging ganito raw ang itsura ng Demon Chin-K Beast? Sinabi naman ni Master Han na siguro ito raw ay hindi alam ni Beast Tamer Zhang Zuan, ngunit kahit maging ito pa man daw ay isang spiritual beast o normal beast, ang mga ito raw ay kayang mag-transform bilang spirit kapag umabot ang mga ito sa transcendent realm. Ngunit normally ginagawa lang daw nila ito kapag sila ay nagsasubmit sa isang tao na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Sinabi pa ni Master Han na ngunit salamat pa rin daw kay Beast Tamer Zhang Zuan dahil kung hindi raw dahil sa tulong nito siguradong namatay na raw siya at syempre maraming salamat din daw kay Hall Master Sai. Sinabi naman ni Master Sai na matagal na raw silang magkaibigan kaya hindi na raw nito kailangang maging polite. Wala raw siyang naitulong, ang lahat daw ng ito ay dahil sa pag-tame ni Master Teacher Zhang Zuan sa Demon Chin-K Beast. Nagulat naman si Master Han nang marinig na si Zhang Zuan pala ay isang master teacher. Sinabi pa ni Master Sai na oo, tama daw yon. At hindi lang daw ito isang master teacher, ito rin daw ay isang 2-star beast tamer, 5-star appraiser, at quasi 4-star formation master. Na siya namang ikinagulat ni Master Han. Ang akala niya raw ay isang ordinaryo lang na 2-star beast tamer si Zhang Zuan at hindi niya raw inaasahan na ganito pala karami ang occupations nito. Maya-maya pa ay nagbigay galang si Master Han kay Zhang Zuan sa pagiging rude daw niya. Naglabas siya ng isang item at nagsabing ang spiritual stone daw na ito na ginamit niya upang i-attract ang Demon Chin-K Beast, kaya sa ngayon ay wala na raw itong silbi para sa kanya. Kaya ibibigay niya na lang daw ito kay Zhang Zuan bilang pasasalamat sa pagligtas nito sa buhay niya. Isang intermediate spiritual stone, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kailangan niya raw ang bagay na ito kaya tatanggapin niya raw ito. Ngunit wag dong mag-alala si Master Han dahil hindi niya raw ito kukunin ng libre. Pagagalingin niya raw ang mga sugat nito ngayon din bilang kapalit. Nagulat naman si Master Han dito at napatanong kung mapapagaling pa raw ba talaga ang sugat niya. Siya raw ay tinamaan ng ilang atake ng Demon Chin-K Beast at gumamit din daw siya ng lakas na higit sa kakayahan ng kanyang katawan kaya ang mga organs niya raw ay na-dislocate at nawala ang malaking bahagi ng kanyang lakas. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala,
mapapagaling pa raw ito at inutusan niya ang Demon Chin K-Beast na bugbugin si Master Han na siya namang ikinagulat ni Master Han. Hindi raw ba't pagagalingin siya nito kaya ano raw ba ang ibig nitong sabihin na bugbugin? Sinabi naman ni Master Han na kalimutan na lang daw nila ang bugbog na part dalhin na lang daw siya nito sa medicine, ngunit hindi na natuloy ni Master Han ang sinasabi niya dahil sinuntok na siya ng Demon Chin K-Beast at siya ay nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na si Master Han. At makikitang nag-e-echo sa utak niya ang mga katagang binigkas niya bago siya nawalan ng malay. Ngunit teka lang, nagawa niya raw na matulak pa at ras ang katawan niya sa pamamagitan lang ng pag-exert ng kaunting puwersa sa kanyang palm. At ang obstructed na flow ng origin energy sa kanyang katawan, isa lang daw ang ibig sabihin nito. Tuluyan na raw siyang naka-recover mula sa kanyang mga injuries. At makikitang naabot niya na ang Great Ocean Seizing Hands na siya namang ikinagulat ng dalawang elders. Sinabi ng isa na Great Ocean Seizing Hands, ang tindi raw ng flow ng kanyang true essence at origin energy at sinabi naman ng isa na maging ang mga hidden injuries daw ni Hall Master Han noon ay gumaling na rin. Sinabi naman ni Zhang Zuan na napansin niya raw ang injury na ito kaya pinagaling niya na rin daw ito, hindi na raw kailangan ni Master Han na magbayad pa ng extra para doon. Isa pa, makikita namang lumuhad si Master Han at taos pusong nagpasalamat kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay napagtanto niya na kung napagaling daw siya ni Zhang Zuan siguradong mapapagaling din daw nito ang kanyang mga kasamahan. Kaya nakiusap siya kay Zhang Zuan na gamutin din ang mga ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na nagawa niya na raw yun nang mawalan ng malay si Master Han kanina. Ilang sandali pa ay nagbigay si Master Han ng isang storage ring at nagsabing nandito raw ang 8,000 spiritual stones na ginamit niya pangpain sa Demon Chin K-Beast kanina. Napariyak naman dito ang mga elder ngunit sinabi ni Master Han na totoo raw na napaka-valuable ng mga spiritual stones ngunit ito raw ay balewala kumpara sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Kaya wag na raw silang mag-alala tungkol dito. At sinabi niya kay Zhang Zuan na dahil sa na-tame na raw nito ang Demon Chin K-Beast magsasayang lang daw sila ng oras kung mananatili pa sila rito kung kaya magpapaalam na raw sila. Pag-alis nila ay sinabi ng isang elder na hindi raw na-tame ni Master Han ang Demon Chin K-Beast kaya ano na raw ba ang gagawin nito ngayon upang mag-advance sa kanyang studies. Sumagot naman si Han na sila man daw ay nabigo sa pag-tame ng beast. Ngunit ngayon na naka-recover na siya sa kanyang injuries confident na raw siya na matatalo niya si Luo Ming kahit wala ang tulong ng Demon Chin K-Beast at makuha ang qualifications at magkaroon ng advanced studies sa headquarters. Sinabi naman ng isang elder na ang mapagaling daw ang mga hidden injuries, mukhang ang medical skills daw ni Master Teacher Zhang Zuan ay napaka-formidable. Sumagot naman si Master Han na tama daw yon. Hindi raw siya ganoon kapamilyar sa mga physicians ngunit marami naman daw siyang alam pagdating sa beast taming. At ang mapasubmit daw ni Master Teacher Zhang Zuan ang Demon Chin K-Beast sa isang sigaw lang, siguradong ito raw ay nasa at least 5-star. Sinabi naman ng isang elder na hindi lang daw isang 5-star beast tamer mukhang ito rin daw ay isang 5-star physician kaya bakit ngayon lang daw nila narinig ang ganito ka-impressive na tao. Sinabi naman ni Master Han na kahit saan pa man daw ito nagmula, ang ganitong prodigy na gaya ni Master Zhang Zuan, siguradong ito raw ay pumunta upang umattend sa Master Teachers Tournament na gaganapin 2 buwan mula ngayon. Kaya pumunta daw sila doon upang suportahan at cheer si Master Teacher Zhang Zuan. Tinanong naman ni Luo Zhou si Zhang Zuan kung tutuloy na raw ba sila ngayon o magpapahinga muna upang makarecover. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw silang magmadali. Didil niya raw muna ang physical issues ng Demon Chin K-Beast at saka na sila tumuloy pagkatapos nun at inutusan niya si Master Sai na tawagin si Master Jin at ang iba pa. Ilang sandali pa ay nakabalik na si Master Sai kasama ang iba pa at makikitang nadatnan nila ang nangyayaring mga pagsabog at sila ay namangha. Napasabi si Master Sai na half-consonant spirit. Ito raw ay nag-ascend ng ganon-ganon lang.
Napatanong naman ang mga mag-aaral kung na-tame daw ba ng kanilang guro ang Demon Chinkay Beast na ito. Ito raw ay kahanga-hanga. Ngayon lang daw sila nakakita ng isang spiritual beast na mayroong dragon bloodline. Tumawa naman si Siyang at nagsabing gaya daw ng inaasahan niya sa kanyang young master. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan ang Demon Chinkay Beast na bantayan daw nito ang lugar na ito at wag daw itong magpapapasok ng mga outsiders maging ito man ay tao o mga spiritual beasts. Hindi naman makapaniwala si Luo Zhou sa mga nangyayari at napasabing ni hindi niya na raw alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya pa ay sinabi ni Luo Zhou sa lahat na tumuloy na raw sila. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lokasyon. Sinabi pa ni Luo Zhou na kapag nasa tubig na raw sila balutin daw nila ang kanilang mga sarili ng true essence at sundan siya. Napakadilim daw doon kaya mag-ingat daw sila na hindi mawala. At tumalon na nga sila sa tubig. Binalot nila ng true essence ang kanilang mga katawan at sinundan si Luo Zhou. Ilang sandali pa ay nakita na ni Luo Zhou ang gate at may nilagay siya na item upang mabuksan ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ito raw ay isang napaka-delicate na craftsmanship. Ang paggamit daw ng bato sa pag-forge ng mechanism, at walang kahit na kaunting crack sa mga surface nito, marahil ito raw ay hindi makakapantay sa mechanical container ng celestial designer ngunit ito raw ay higit na nakahihigit sa mga treasures na nakita niya na. At mukhang ang tao raw na nag-build ng grave na ito, ay mukhang hindi na raw masama. Siguradong ito raw ay at least 9-star craftsman. Ilang sandali pa ay nagbukas na ito at sinabi ni Luo Zhou na ito raw ang passageway papunta sa grave ng mga Soul Oracle. Kapag naabot daw nila ang dulo ng corridor na ito, nandoon na raw ang grave. Ngunit wag daw silang magmadali. Marami dong mga traps at mechanism sa mahabang corridor na ito. Kaya magdahan-dahan lang daw sila at mag-investigate ng advance. Hayaan daw nila na clear ng mga puppet na ito ang daan. Ilang sandali pa ay makikitang may na-trigger na formation trap ang mga puppet. At nawasak ang mga ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang mga puppet daw na ito ay nirefine gamit ang mga specialized materials kaya ang mga ito raw ay napakatigas. Kahit nga raw ang isang kasing lakas ni Master Jin ay mahihirapan na wasakin ito sa isang hit lang. Ngunit ang trap daw na ito, gaya daw ng inaasahan niya mula sa pinaka-creepy na occupation, ang grave daw ng mga ito ay napaka-abnormal. Napasabi naman si Zhao Feiwo sa kanyang isip na buti na lang daw at na-deal na ni Zhang Zuan ang tungkol sa soul stealing issue. Dahil kung hindi kanina pa raw sila na wipe out. Sinabi naman ni Luo Zhou na ang lahat daw ng mga traps at mechanism na nandito ay kayang pumatay ng tao. Kaya siya raw ang maglilid ng daan at mamarkahan niya rin daw ang mga steps na tinahak niya. At nagpatuloy na nga sila. Napatanong naman si Master Sai kay Zhang Zuan kung ito raw ba ay isang formation at sumagot naman si Zhang Zuan na hindi. Dahil kung ito raw ay isang formation masisense niya raw ang flow ng spiritual essence na nasa loob nito. Ngunit ang mga traps daw dito ay hindi para i-prevent ang mga tao kundi upang i-prevent ang mga soul-devouring ants. At ang mga formations ay useless sa mga yon, kung kaya naman natitiyak niya raw na walang mga formations dito. Ito raw ay isang uri ng special mechanism. Sinabi naman ni Master Sai na kung ganoon ito raw ay mas tricky kumpara sa formation. Wala raw sa kanila na nag-e-excel sa mechanical. Kung mayroon lang daw sana silang kasamang celestial designer magiging mas madali daw sana ang lahat. Celestial designer? Tanong naman ni Siyang. Sumagot naman si Zhao Feiwo na oo tama daw yon. Ang celestial designer daw ay isang occupation na nabibilang sa lower path. Ang mga ito raw ay nag-e-specialized sa pag-design ng mga delicate na mga items. Sinabi pa ni Master Sai na ang occupation daw na ito ay mayroong sariling organization at ito raw ay tinatawag na Celestial Designer Institute na nag-e-specialized sa pag-forge ng mga delicate na mga weapons at traps. Ngunit nabasa niya lang daw sa libro ang tungkol sa occupation na ito.
Ang Myriad Kingdom Alliance ay wala na wrong occupation na ganito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang mga item daw na ginawa ng mga celestial designers ay napaka-delicate. At kung hindi mo raw alam kung paano ito gumagana, hindi mo raw malalaman kung paano ito get through. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang complexity daw ng mechanical container na nilikha ng mga celestial designers, saksi daw siya kung paano ito ka-complicated. At kung hindi raw dahil sa tulong ng Library of the Heavenly Path siguradong hindi niya raw magagawang mabuksan iyon. At kung ang isang small box na yon ay napaka-delicate, at kung ang corridor daw na ito ay dinisign ng mga taong yon, siguradong ang mga panganib daw na naghihintay sa kanila rito ay unimaginable, ilang sandali pa ay makikitang may tumalsik na dugo.